Okay, hello everyone. Welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat at maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta po dito sa ating channel. Okay. So, update. I had to take down yung isa nating page, yung Pinasabat News kasi merong hindi ko alam, pero parang may galawan ngayon ng mga ang mga DDMs na tawag dito. Hindi ko alam, pero kasi ang sabi ng Facebook, nag-engage daw ako sa pagbili ng views. Which is weird because I've never done that ever. I've never done that ever. So kailangan kong i-take down yung page. And marami ng issues yung page na yun eh. Dami ng mass report noon, ang dami ng kung ano-ano nangyari dun sa page na yan. So I had to take down yung page. Pero I'd like to invite everyone dito sa aking bagong page. So Pinasabat Newsroom ang pangalan. Newsroom na ang pangalan. Ayan. Pasend ko sa inyo yung link. Ayan. So yan yung bagong page natin. Ito siya, ayan. Wala pa kasi kakagawa ko lang yan kanina. Kakagawa ko lang. So, paki-follow na po yan. Wala pang laman actually. Ang meron pa lang dyan, yung tawag dito, yung profile picture. Yun ang Tapos, starting on Saturday, dito na tayo magla-live. Dito tayo magla-live nung ating new and improved Pinasabat with Coach Jared. So, dyan na tayo, dyan na tayo magla-live stream. So, on Saturday, mga kababayan, magpipinasabat pa rin tayo. Babalik tayo dun sa parang nagpa-boost ka. Yun ba yung nagsabi ng FB? Hindi ako nagbo-boost ever. Never ako nag-boost. Ever. Lahat ng followers ko, lahat ng engagement ko, organic. So, I've never done boosting ever. Ever. Sana yung mga nagpapa-boost sila yung totoong natanggalan eh. Ewan ko lang yung iba. Pero ako never ako nagpa-boost ever. Not once. Anyway, going back. So, ayun. So, pa-follow na lang po yung ating bagong page. Okay? Pin ko yung link ulit. Pin ko yung link. At kailangan ko na naman bumuo ng 10,000 followers, etc. para ma-monetize ulit. So, it is what it is. Wala akong magagawa. Ganun talaga ang buhay. Ganyan ang buhay social media. So, yan. Okay. Wait lang Saan na ba? Saan ba yung live stream natin? Wait, nawawala yung live stream natin. Bakit hindi ko makita yung live stream natin? Ayan, okay. So, wait lang guys pasensya na, ayusin ko lang to kasi galing akong class eh. So, bago ako nagklase, naayos ko tong page and everything. So, saan ba? Okay, ipipin ko yung link, tapos paki-follow na lang guys para habang nandito ako, siguro for the next few weeks din, pipin ko muna siya. Yan. So, sana may mangyaring maganda dyan sa ginawa kong yan. At, ayan. Okay. So, game. Pangit na intro ko, no? Game. Shoutout na tayo. Mag-shoutout na tayo, guys, para medyo masaya naman. Oo, kasi di ako natutuwa sa ganitong sa ganitong mga mga usapan eh. Shoutout muna tayo, guys. Okay. Ito na ang shoutout. Ito na. Okay. Shoutout po kaya sa mga moderators muna natin kay Ate Elisa C, Ate Susan, Ate Trexie, James, Manatbay, Arnel, Jack, 51 Billion Movement, BJ Cans, Pinoy's, Unnamed Legion, The Greater One,
Kina, PS Mo Director, Ate Mishi Cruz, Ate Nilda Galvez, Ate Nilda Arceo, Kuya Nelson, Sir Pascachi, Keshiro Kansaki. Ayan. Mamaya, Vanny Boy, wait lang. Pag-usapan natin yan si sino ba to? Si Pulong Guloyd ulit. Ronald Danos, Sumayet, 1970, Ago Toribio, Cesar Cabrera, Ariel, mali. Ano to? Areli Arribas. Okay? Rosel Belmaño, Christy Lomboy, Juliet Beltrano, Gloria Amparindos Datu, Kadzen, Mama Tina B, Peachy Greeny, Maria Cecilia Mahor, Leah Marian, Ferrol, Dre, Michael, Lore Grensha. Grabe, ang haba ng pangalan mo, sir. Alien Allen Mar Depilan, Baven Mix Videos, Helen Evangelista, Kuya Bomb, Kuya Bomb sa Axe Kick, John Dinider, Joseph Varquez, Raquel Santillan, Lori, Maria Corazon Monar, Marcelino Aplicador, Yami Licious, Yami na, Licious pa, Ronnie Ron, William Baltazar, Marian Sis, at si 23 Ballesteros. Okay, ganyan lang po muna tayo, ha? Mag-shoutout na lang ako habang tayo, nagpapatuloy tayo ng ating live stream. Yun na lang muna gawin natin. Okay. Ayan. So, huwag niyong kalimutan nakapin yung ating tawag dito. Bagong page, Pinas Sabat Newsroom. Ang logo niya is yung may 2.0. So yun ang ating bagong Facebook page. At I'm done with, the politics of social media. Totoo lang. Nakakapagod. Nakakailang page na ako actually. Pati nga yung page na verified ko, demonetized din yun dahil daw sa inauthentic engagements. Oo. Hindi ko akalain, pwede pala yun. Kahit wala kang ginagawa, inauthentic ka pa rin. May ang chismis ay meron daw ginagawa ngayon ng mga DDEBs na parang magko-comment lang sila ng mga one line, tapos ganun. Pag nag-comment sila ng one-liner or mga memes lang or whatever, yun daw yung nababasa ng tawag dito. Yun daw yung nababasa ng Facebook algorithm as inauthentic engagement. So ewan ko kung totoo yun, ewan ko lang, pero tingnan natin. Alay natin, totoo. Basta I've always been a victim of mass report, mga ganito, ganyan. Okay lang. Sanay tayo dyan, guys. Wala nang masyado epekto yan. Okay lang yun. Nakakainis lang kasi syempre yung effort ng mga moderators natin nasasayang dahil dyan sa kabalbala na ginagawa ni Facebook na yan tsaka ni mga DDS. Wala ka bang taga-delete ng comment? Hindi talaga ako nagpapa-delete ng comment kasi akala ko yun ang authentic engagement. Ewan ko, ang gulo na ni Facebook ngayon. Sobrang gulo. Ang gulo na ni Facebook ngayon. Magulo siya. Di ko alam kung anong trip niya sa buhay ngayon. Anyway, mga kababayan, pag-usapan natin ngayon to. Naka 12 minutes tayo sa umpisa na yun. Sayang ang oras. Pag-usapan na ngayon natin, topic natin, mga kababayan. Unahin natin dito kay Pulong Guloyd. Kasi kahapon, di ba, alam naman natin na merong fake news. Itong si Pulong Guloyd. Ano muna yung sinabi ni Pulong Guloyd? Tingnan muna natin. Yan. Ito yung sinabi niya. Sabi niya, a highly reliable source informed me that ICC arrest warrants against Senator Bongo and two former police officers
have already been issued. Wala na ba talagang katapusan ang administrasyong ito sa paggamit ng ICC bilang political weapon laban sa kanilang mga kalaban? Ang baduy ng ghostwriter mo, Pulong, totoo lang. Pero nakikita ko na nire-reflect niya yung kabobohan mo. Sabi niya, wala na ba talaga kayong awa o hiya sa pinaggagawa ninyo? Ikaw, kailan ka mahihiya sa pinaggagawa mo? Yung kumukuha ka ng pokpok, tapos bubugbugin mo yung bugaw. Hindi ka ba nahiya doon? Nakakaya yun, ha? Nakakaya yun, sobra. Oo, totoo lang. No joke. Kung ako yung malalagay sa posisyon ni, thank God, I've never been in Pulong Duterte's position. Pero kung ako yung malalagay sa posisyon ni Pulong Duterte dyan sa issue na yan, nakakaya, promise, no joke. Imagine, mga kababayan, number 1, may pamilya ka, number 1. Number 2, nahuli na namumukpok ka. Number 2, nakakaya yun. Number 3, nabisto na ayaw mong magbayad ng pokpok. Number 3. Number 4, dahil ayaw mong magbayad ng pokpok, ginulpi mo yung bugaw. Ay, grabe siya. Yun na nakakaya, promise, totoo lang. Diyos ko, di ba? Proud pa siya nun. Gio, sabi ni Gio Adap. Proud pa siya nun. Oo, sabi ni Gio Adap. Hindi ko alam kung proud talaga siya, pero di ba? Kung ay nasa posisyon niya, mahihiya ako eh. Totoo lang. No joke. Nakakaya yun. Wag daw gamitin ang ahensya ng gobyerno sa pagsupil at pagpapatahimik sa mga kalaban sa politika para mapagtakpan ng mas malang issue sa pagdadao ng pambayan. Okay, so yan yung fake news ni yan yung fake news ni Pulong. Eh di syempre maraming nag-react. Oo, syempre pinatulan ng press. As usual, alam niyo naman ng press kung saan ang headlines doon sila o kung saan ang kung saan ang tawag dito, kung saan ang merong away o gulo, doon sila, mamagnify nila yung away tsaka gulo. So, anong sabi? In-interview ngayon na itong si John Vic. Ito sabi ni John Vic. Tawa kay John Vic. Kung naman po doon sa sinabi, post ni Congressman Pulong na meron na raw ICC warrant for Senator Bongo. Ano po yung information that we have? Makasabog siya nung narinig niya kasi wala pa kami nakikita ganun. So, hindi namin alam. But you're not preparing any task force? We're always prepared. Pero yung mga ganong klaseng pronouncements, delikado yan, di ba? Kasi, update sir kasi na ba ito? ito pa rin, we're searching for him. Kung naman po doon sa sinabi, Yan. Sabog daw si Pulong. Actually, mga kababayan, kasi sa tunog nitong message na to, kung sino man yung gumawa nito, parang tunog sabog talaga. Oo. Tunog sabog talaga, promise, no joke. Tapos yung mga nagko-comment dito, kasing sabog niya. Ni Pulong. Kasing sabog ni Pulong. Pero alam niyo mga kababayan, dito ako dito ako nagtataka, kung si Alan Peter Cayetano puro Facebook live. Si Pulong puro post, pero never siya nagpakita kung nasaan siya. Mahilig siya magparamdam through Facebook posts, pero never siya nagpapakita. Which goes to show, mga babayan, na baka hindi talaga siya yung nagpo-post niyan. Baka may inutusan lang siyang ghostwriter para gawin yan. Oo. So, ako, most probably, pinadaan lang to kay Pulong. Sinabi, sir, pa-post ko po ito today, Si Pulong naman, sige, bahala ka dyan. Ganun. Bahala ka, binabayaran kita para gawin yan. Di magpo-post naman tong kung sino man yung nagpo-post niyan. No joke. So, eto ngayon ang sagot niya. Sumagot kanina, ano oras to? 9:23 p.m. Sumagot, sabi. Pili ko ito siya talaga to. Kasi sobrang bobo nito sobrang bobo nito. Sabi niya, ako pa talaga sinabihan mong hay at sabog, Secretary John Vic Remulla. Ako? O baka nagkamali ka lang ng tinutumbok at gusto mo talagang sabihin ay yung nasa Malacanang?
Alam mo, ikaw talaga yung sabog. Alam naman namin lahat yan eh. Kung gusto mo talagang malaman kung sino ang high at kung sino ang sabog, simple lang naman ang solusyon. Mag-fire polygal drug test tayo. Sama mo na ang boss mo at asawa at anak niya. Para isang testing na lang. Tapos ang usapan. Pero baka ibang sabog ang inutumbok mo, John Vic. Baka yung sabog sa kapangyarihan, sabog sa oras, sabog sa kayabangan, etc. Parang kayo lahat pa. Parang dinescribe niya yung sarili niya. Sabog sa kapangyarihan, sabog sa korupsyon, sabog sa kayabangan. Parang ikaw na ikaw yan, Pulong. Nakaharap ka pa sa salamin nung sinulat mo to. ikaw na ikaw to eh. Ikaw na ikaw to. Oo. Di ba? Sabog sa kapangyarihan, sabog sa korupsyon, sabog sa kayabangan. No joke. Mga Duterte to. Confirmed. Si Pulong ang nagsulat na ito. Kaya kaya bago ka muli mamigay ng bansag na hayat sabog, baka mabuti tumingin ka muna sa salamin. Baka nandun ang sagot sa tanong mo. Ha? Akala ko bang inaakusahan mo si Bongbong Marcos? Bakit tumarap sa salamin? Akusahan ni John Vic yung sarili niya? Sabi ko sa'yo, sabog talaga to eh. Ano ba talaga? Sino ba talaga kaaway mo? Di ba? Ang weird nito. Ang weird ni Pulong, promise. Sino ba talaga kaaway mo, Pulong? Si Marcos o si John Vic? Kaya alam natin na siya, malamang siya talaga kasi ang bobo nung statement. Alam naman natin si Pulong, medyo, hindi pala medyo. Alam natin talagang bobo si Pulong tsaka si Baste. Oo, di ba? Tapos magrereklamo yung mga taga Davao City. We need better leadership. Start with your city. Totoo lang. Huwag kayong magreklamo kung palagi niyong binoboto to. Huwag niyo isisi kay Bongbong Marcos, kay presidente, yung mga issues nyo dyan sa loob ng Davao City. Kung ang lagi nyong hinahalal sa city nyo ay puro Duterte na walang kwenta. Ayan, napala nyo gusto nyo. Ginusto nyo yan eh. Panindigan nyo. Diba? Ginusto nyo yung mabahong lugar. Hindi, wala naman may gusto mabahong lugar. Ginusto nyo si Baste. O di puro kayo baha. Puro kayo basura. Diba? Puro kayo drugs. Ano nyo mga kababayan, no? Napapansin nyo ba? Sa kanila lang lagi may pinakamaraming huli ng drugs. Kasi umaabot ng milyon-milyon. Diyan ba bagong pagawaan ng... Binuksan nyo ba uli yung mga drug den dyan sa Davao City? No joke. Kahit pa, balikan nyo lahat ng balita. Karamihan ng mga nauhuling drugs ngayon nasa Davao City. Sasabihin ng mga taga-Davao, sasabihin ng mga DDS, at least nahuhuli, bla bla bla. Nahuhuli talaga kasi inutos si Presidente yun eh. Inutos si Presidente yun, manghuli, di ba? Ang gusto ng mayor niya, patayin eh. Inutos si Presidente, hulihin para malitis. Nahuhuli talaga. Pero ang dami. Totoo. Kung meron mga narco-politicians ngayon, nasa Davao ang narco-politicians ngayon. Davao City. Pinili nyo na yung leaders nyo na yan eh, mga taga Davao City. Alam nyo, mababait ang mga taga Davao City. Hindi mga Duterte, yung ibang tao lang. Oo, yung mga ordinaryong tao sa Davao City, mga katulad natin na hampas lupa. Mababait yan. May kaibigan ako, taga dyan eh. Mabait naman siyang tao. Maayos naman. Yun nga lang, DDS siya. Yun nga lang, DDS siya. Pero, sabi ko na lang sa kanya, huwag na natin pag-usapan yung politika, kaibigan naman kita. Di ba? Alam nyo mga kababayan, lagi ko itong sinasabi sa aking live stream, na kapag may problema kayo sa lugar nyo, ang una nyo munang sitahin ay yung LGU nyo. Di ba? Kung meron kung bumabaha sa lugar nyo, kung bahain ng lugar nyo, maraming basura, talamak ang drug sa lugar nyo, huwag nyo muna isisi yan sa presidente. Kasi ang problema ng presidente, buong Pilipinas. At ang kapangyarihan po ng presidente ay limitado.
sa supervision. Hindi nyo alam yan. Malamang sa malamang. Limitado ho ang kapangyarihan ng presidente sa supervision lamang. Tagabantay lang siya. Ano ang binabantayan niya? Ang binabantayan niya ay kung yung mga mayor nyo, yung mga governor nyo ay sumusunod sa alituntunin ng LGU code. Salamat, Arweng, sa iyong super chat. God bless po. So, yun. Alamin nyo muna kung saan ang root ng problema. Sino ba may otoridad dyan sa inyo? Sa LGU? Yan naman talaga yun eh. So, kung ang lugar nyo, binabaha, sitahin nyo yung mayor nyo. Sitahin nyo yung mayor nyo. Sitahin nyo yung congressman nyo. Kung ang lugar nyo mabaho at puro basura, sitahin nyo yung mayor nyo, sitahin nyo yung congressman nyo, sitahin nyo yung governor nyo. Kasi problema nila yun. Ngayon, pag hindi nila ginagawa yung trabaho nila, i-report nyo sila sa DILG. Diyan papasok ang Malacanang. Diyan papasok ang Malacanang. Pag kayo ay nag-umpisa ng magreklamo dahil hindi nagtatrabaho ang mayor nyo o ang governor nyo, diyan papasok ang Malacanang. So kapag nagkaroon kayo ng problema sa mga LGU nyo, unahin nyo muna yung sa mga lugar nyo, unahin nyo muna sitahin yung LGU bago kayo pumunta sa national. Diyos ko, sa napakarami ng city at provinces dito sa Pilipinas. May municipalities pa yan. May mga barangay pa. Tingin nyo ba makasikaso ng presidente lahat yan? Kaya nga kayo may mayor, kaya kayo may mag-governor eh. Para dyan. Ngayon, kayo sa Davao City, kung maraming drugs sa lugar nyo, problema yun ng mayor nyo. Kung bumabaha sa lugar nyo, problema yun ng mayor nyo. Kung puro basura ang lugar nyo, problema yun ng mayor nyo. Ngayon, kung nagrereklamo kayo, hindi naman pinopondohan ng lugar namin eh. Problema yun ng congressman nyo. Di ba? Problema yun ng congressman nyo. Kung yung congressman nyo, parang si Pulong Duterte na walang silbi, wala talaga kang mararating. Singapore daw ng Pilipinas ang Davao City. Hindi, mukhang Singapore. Di ba? Mukhang Singapore eh. Hindi Singapore, Singapore. Di ba? I mean, come on. Come on. You have the worst politicians in Davao City. The worst. Absolutely the worst. No joke. No joke. Ngayon, bakit sabog si Pulong Duterte? Bakit sabog? Well, kung titignan natin ang history, alam naman natin na merong alegasyon na drug lord si Pulong. Kasama ng ng bayaw niya, si Mans. Oo. Ayun, si Pulong tsaka si Mans. Linked to 6 billion peso drugs case. Ngayon, mga kababayan, kung naalala nyo, nung panahon ng impeachment hearing sa Kamara de Representante, nabunyag doon na sa bank accounts ni Sara Duterte at ni Mans Carpio, may makikita kayo na nagkakahalaga ng 6.7 billion pesos na transaksyonnes. Oo. Happy birthday daw kay Samuel Perez. Happy birthday kay Samuel Perez. Yan. Shout out sa iyo, Brads. Asan na ba yung ko dyan? Meron akong paano dyan eh. Meron akong Uy, nawala. Meron akong reactions dyan eh. Hindi yan. Background yan. Ayan. Ayun.
Happy birthday! Woot woot! Fireworks, fireworks. Ayan, sana ba? Baby, you're fine. You work. Anyway, so yan. Nawala tuloy yung screen ko. Balik natin. Okay. Yan. So, alam naman natin mga babayan na si Pulong at saka si Manscarpio ay na-involved dito sa magnetic lifter. 6 billion pesos. At meron ding 6.7 billion pesos na transactions, okay, na dumaan. Na dumaan sa bank accounts ni Manscarpio at saka ni Sara Duterte. So, hindi ko sigurado, pero, di ba? What a coincidence. What a coincidence, mga kababayan. What a coincidence. Merong 6 billion pesos na involve dyan sa magnetic lifter related sa drugs. At meron ding 6.7 billion na transaksyonnes sa bank account ni Manscarpio at ni Sara Duterte. Di natin alam. Di natin alam kung paano nila ginawa yun. Baka ano lang, baka coincidence lang. Oo. Baka naman nagkataon lang. Pero kasi kung ibibigay sa iyo ng cash, siyempre hindi naman pwedeng i-deposit mo yun ng 6 billion pesos ng buo. Ang gagawin mo, chachap-chapin mo yun. Di ba? Chachap-chapin mo. Deposit mo ng 500,000 or I don't know, 1M, 1M, I don't know. Basta 6 billion ang total. 600 transactions. Totaling 6.7 billion pesos. Ewan ko lang. Ewan ko lang kung bakit nila pinadaan sa bangko, kung totoo yun, or kung tama ang aking hinala. Tamang hinala lang naman ako. Pero ewan ko. Ganun. So, kaya ganun. Kaya merong issue. Nasabog ka, Pulong. Malay natin, gumagamit siya ng sarili niyang produkto. Di ba? Malay natin, baka gumagamit siya. Baka nung panahon na nung ginulpi niya yung bugaw, di natin alam. Baka sabog din siya nun. Di ba? Di natin alam. Or lasing, we don't know. Di ba? Di ba? Di natin alam. Baka ganun. QA tester, di ba? RDP. Pero sabi sa Breaking Bad sabi ni Walter White never use your own product. Sabi ni Walter White. Never use your own product. Sabi niya. So, kaya lagi niyang ginugulpi yung assistant niya. But anyway, so yun na nga. So, na-involve sila dyan sa drugs na yan. Tapos, mga kababayan, hindi lang po yan once nangyari. So inallege yan noong 2018, na-revive nitong 2024, tapos na-revive ulit nitong 2026. Madriaga links VP Sara's spouse, Manscarpio, to shabu in magnetic lifter. Ayan. Sino si Jessie? Si Pulong o si Mans? Ewan ko. Kung si Jessie kasi laging gumagamit So kung si Jessie yung gumagamit, baka si Pulong yung Jessie. Baka si Pulong yung Jessie. Hindi natin alam. Diyos ko. Don't get high with your own supply, sabi ni Dennis Chavez. Yan yung mga mukhang yan ang salitaan ng mga drug lord. Anyway. Ayun na nga, Madriaga links VP Sara's spouse, Manscarpio, to shabu in magnetic lifter. Ayan. Naibalik yung kwentuhan. Sabi niya, thereafter, attorney Mans called me. Ito na yung nung kukunin na yung yung mga epektus.
We later decided to meet in front of a coffee shop in Burgos Circle in Bonifacio Global City. During our conversation, he asked me to assist in facilitating the release of what he called construction equipment, which was flagged and confiscated by the BOC. O, yun daw yun. Alam naman natin kung ano nangyari dun. 'Di ba? Nakitaan nga ng parang may laman daw, sabi ng BOC. Tapos hindi nila inilabas. Ang nangyari, hindi ko alam kung nakasulat dito. Inisa-isa nila yung paglabas. Oo. Madriaga said he later learned that the construction equipment was actually magnetic lifters and that the same were confiscated because they contained a large amount of shabu. The female lawyer informed me that it was difficult to release the same because it was a hot item. I reported this to Attorney Mans and we met again in the same spot in BGC Taguig. This was the last time we met regarding this issue. Later, I learned that the contents of the magnetic lifters, at least 500 kg of shabu worth 4.3 billion pesos were mysteriously missing. Kulang pa yan, 4.3 na yan. Oo. Kasi total yan, 6.6 billion. The BOC in August 2018 intercepted the shipment. Ito yan, no? Yan. Tapos, ang nakulong dito, mga kababayan, nung una, by the way, nung una nga pala, ayan, no? Bidea would later report that they found the magnetic lifters in Cavite which were said to have contained hundreds of kilos of shabu and were worth billions of pesos. Nung una, mga kababayan, si Rodrigo Duterte, inaano pa niya yan, kinokontra pa niya, sabi, hindi, speculative lang yan, hindi totoo yan, bla 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 bla. Noong 2018 to, sometime around August. Tapos, around mid-October or November, biglang binawi na niya. Oo. Bigla niyang tinanggal yung mga alleged na tao na involved diyan sa billion pesos worth of drugs na yan. Sila daw yung nagpasok, mga members ng BOC. So, yung mga nag-imbestiga, yung mga whistleblower, sila yung nakakulong ngayon. Yung nag-imbestiga tungkol dyan at nabisto na si Pulong Duterte ay involved, tapos yung whistleblower na customs agent, siya ngayon nakakulong. Sila ngayon nakakulong. Diba? Tapos pinwersa pa nila si Mark Taguba na mag-apologize. Sinabi nila kay Mark Taguba, mag-public apology daw siya. Which he did. Nag-public apology siya, tapos nire-retract niya yung kanyang statement. Pero it was, I think, it was under duress. O, ibig sabihin, tinakot. Kaya siya nag-retract. Kasi nung nagsalita siya uli, nung 2024, yun ang eksaktong sinabi niya. Tinakot siya. Ikaw ba naman? Yung anak ng presidente ng Pilipinas, inutusan ka na, di ba? Alam naman natin, pumapatay ng tao yung pamilya na yan. Oh. So, naging fall guys, yung mga nag-imbestiga at saka yung whistleblower. Di ba? Buhay pa ba si Taguba? Hindi ko alam. Huli siyang nakita, di ba? Umiiyak siya sa house hearing kasi papatayin daw siya sa loob. So, ayun. Anyway, kaya sabog. Hindi lang siya sabog. Kaya sabog si Polo. Hindi lang siya sabog na possibly sabog siya literally. We don't know. Hindi natin alam eh. Possibly sabog siya literally, pero pwede ring sabog siya mag-isip. Oo, or sabog-sabog siyang magkwento. Kasi mga babayan, una, sinabi ng DILG na wala pang nakikitang warrant. Pangalawa, NBI sinabi na wala pang warrant. Pangatlo, mga babayan, and I think among the three, mas papaniwala ako yung sasabihin dito ni former Senator Trillanes. Si Trillanes mismo ang nagsabi na walang warrant si Bongo. Wait, kunin ko yun Wait, tinan ko nga.
Kasi alam nyo, mga kababayan, at least si ano kasi, si Bongo, si Senator, former Senator Trillanes, may kredibilidad magsalita dyan sa issue na yan. Kasi, marami na siyang sinabi na nung in-announce niya, eventually, nagkatotoo. So, mas may credibility si former Senator Trillanes. Oo. Ito sabi niya, ayan. Oo. Alam na, ito, isa rin itong galit sa mga Duterte. Huwag kayo magpapaniwala dyan kay Pulong. Wala pang ICC warrant na lumalabas para kanino man. Kung may lalabas man later on, siguradong di niya malalaman gaya nung hindi nalaman ng tatay niya na may warrant na siya. Oo. Masakit bang isipin yun, Pulong, na yung tatay mo na aresto ng hindi niya alam na may warrant pala siya. Oo. Masakit ba isipin na nagmukhang tanga yung tatay niya? Di ba? Oo. Ang iniisip ko ngayon, kailan lalabas ang warrant ni Pulong doon sa naghabla sa kanya sa physical injuries? Or baka inareglo na, hindi natin alam. Bugaw yun eh. So, baka naareglo na. Di ba? So, di natin alam kung paano na nakipag-usap yung si Pulong dyan para, or baka, di natin alam kung buhay pa eh. Baka, di ba? Baka nakalibing na yun. Baka nando na yun sa Tamayong. Or sabay sa yung Laud. Baka nando na sa Laud Quarry yun, di ba? Di natin alam kung buhay pa yun. So, definitely, mga kababayan. So, at least ngayon, kumpirmado na natin na fake news. Fake news yung sinabi ni Pulong. Pangalawa, nalaman natin na sabog si Pulong. Di ba? Nasabog siya. Oo, sabog. Sabog tong si Pulong. Ang nagsabi na sabog siya, it's no less than the DILG Secretary. Si Senator John Vic Remulla. Oo. Secretary pala. John Wick, may utang ka pa sa amin Oo, may utang ka pa sa amin. May utang ka pa sa aming Bato de la Rosa. Siguro pag naaresto mo na si Bato tsaka si Atong Ang, may karapatan ka ng tumakbong pagka-presidente. Huwag ka muna mag-asam ngayon. Wag muna. O, masyado pang maaga. Patunayan mo muna husay mo. Pero bilib ako kay John Vic nung kulang na lang maputol ulo ni Robin Padilla. Nakagano yung mukha ni Robin Padilla sa braso ni John Vic. Ay, nako. Na-delete na ni Pulong yan, Coach. Pwede. Hindi ako magtataka kung na yun. Or baka nagtatago na rin siya simula nung nag-file siya ng kaso. Di ba? Baka kung saan na siya nagtago. Hindi natin alam. Walang paramdam eh. But anyway, marami utang sa atin si John Vic. So, galing-galingan natin trabaho natin John Vic. Kasi nakakaya naman. Nakakaya naman yung laki-laki mong tao tapos nakakainis kasi doon yung medyo mayabang pa siya Ang yabang niya magsalita na malapit na namin mahuli, bla bla bla. Tapos hanggang ngayon wala pa rin. Tapos nung nandun na si Bato, may pagkakataon ka ng arestuhin siya, hindi mo ginawa. So, ano ba namang klase, di ba? Ano ba klase yun?